Mainit pa rin sa Pilipinas, mahinang tropical wave posibleng magdala ng ulan sa lugar ng Visayas at Mindanao. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Thursday, April 23, 2026 na po tayo. Narito ang ating update sa panahon. Patuloy ang matinding init sa malaking bahagi ng bansa. May mga pag-ulan sa Northern Luzon dahil sa instability o terrain effect. May minomonitor na mahinang tropical wave sa silangan ngunit wala pang banta na bagyo na papasok sa ating bansa. Mga kababayan, ang pinakamahalagang balita ngayon sa ating bansa ay patuloy na matinding init sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa mga susunod na araw, asahan pa rin ang temperatura sa kalagitnaan na umaabot sa 30 degrees Celsius at ang heat index na lagpas sa 40 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Visayas at Luzon. Mainit at maalinsangan na panahon, partikular naramdam ang init sa lugar ng Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley at Visayas. Sa Metro Manila, lalo nang tumitindi ang init dahil sa tinatawag nating urban heat island effect, kung saan mas mabilis umiinit ang lugar, ang mga lungsod dahil sa dami ng konkretong gusali, kalsada at kakulangan ng mga puno. Bagamat mainit sa malaking bahagi ng bansa, may mga naitalang pag-ulan sa ilang lugar tulad sa Cordillera Mountains, Cagayan Valley, hilagang bahagi ng Luzon. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng localized instability, mountain uplift at moist easterly winds. Kapag ang mamasa-masang hangin ay tumama sa kabundukan, napipilitang umakyat ang hangin, ito ay lumalamig at bumubuo ng mga ulap na nagdudulot ng pag-ulan na tinatawag nating orographic lifting. Magandang balita sa ating mga kababayang magsasaka, ang mga pag-ulang ito ay malaking tulong sa ilang lugar, lalo na sa mga sakahan sa bandang Northern Luzon. Sa mga nakaraang linggo, nakaranas ng mainit na panahon, kakulangan ng ulan at tuyong lupa. Kaya ang mga pag-ambon at thunderstorm sa hilagang bahagi ng bansa ay malaking ginhawa para sa agrikultura, lalo na sa mga lugar na nasa panahon na ng anihan. Mga kababayan, may mahinang tropical wave na minomonitor sa bandang silangan. Ngunit mahalagang tandaan, wala pang low pressure area na nabubuo at wala pang indikasyon ng bagyo. At wala pang tropical cyclone threat sa ngayon. Ang tanging posibleng epekto nito ay ang dagdag na moisture, mas mataas ang chance ng ulan at dagdag na cloud cover sa lugar ng Visayas at Mindanao. Ang tanong ay magiging bagyo ba ito? Sa ngayon, malinaw ang forecast, hindi ito inaasahang maging bagyo. Wala pang sinyalis ng circulation center at intensification organized convection. Ibig sabihin, ito ay simpleng tropical moisture surge lamang at hindi tropical cyclone development. Ngayon, ano naman ang epekto sa mga susunod na araw? Sa extended forecast, posibleng maranasan sa Visayas at Mindanao ang mas maulap na kalangitan, mas maraming afternoon showers at bahagyang pagbaba ng temperatura sa lugar ng Surigao, Cebu, Eastern Visayas at bahagi ng Mindanao. Posibleng tumaas ang tsansa ng pag-ulan sa pagsapit ng linggo hanggang sa Lunes. Mananatili pa rin ang init bagamat may paparating na moisture. Hindi pa rin mawawala agad ang matinding init sa maraming lugar na umaabot hanggang mula 32 degrees Celsius hanggang 37 degrees Celsius ang temperatura. Habang ang heat index naman ay posibleng higit pa sa 40 degree Celsius. Ang mga pag-ulan ay pansamantala lamang at hindi sapat para mawala ang init sa kabuuan ng ating bansa. Kalmado ang dagat sa karamihan ng ating karagatan. Sa usaping karagatan, slight to moderate seas pa rin sa karamihan ng coastal waters. Wala ring inaasahang malalakas na pag-alon mula sa tropical wave dahil sa mahina ito at walang malakas na sirkulasyon. Mga kababayan, ang pinakamahalagang dapat tandaan ay ito, hindi bagyo ang pangunahing banta sa ngayon, kundi ang matinding init. Habang ang iba ay nakatutok sa tropical wave, ang tunay na hazard sa kasalukuyan ay ang heat stress, heat exhaustion at dehydration. At habang may kaunting pag-ulan sa ilang lugar, ang karamihan ng bansa ay mananatiling mainit at maalinsangan. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, uminom ng maraming tubig, iwasan ang matinding init sa tanghali at magdala ng payong bilang pananggalang. Bantayan ang mga bata at matatanda laban sa heat stress at mag-monitor sa update lalo na sa darating na weekend.
Para sa ating buod na balita, patuloy ang matinding init sa ating bansang Pilipinas. May localized rain sa bandang Northern Luzon at may mahinang tropical wave na nakikita o nabubuo sa bandang Silangan. Hindi ito magiging isang bagyo at posibleng tumaas ang ulan sa Visayas at Mindanao sa darating na linggo. At dako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Nahum chapter 1 verse 7. Ang Panginoon ay mabuti, isang kanlungan sa araw ng kabagabagan. Sa init, mga kababayan, sa init man o sa unos, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas. Sa bawat pagbabago ng panahon, lagi tayong may matibay na masasandalan. Ang ating Panginoong Hesus na kailanman ay hindi tayo iiwan. Patuloy tayong iingatan at proteksyonan sa lahat ng pagkakataon ang mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. At yan po ang ating update sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, maghiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.